Magandang araw po sa ating lahat, mga minamahal. At muli ay patuloy po tayo sa ating paghatid ng Ebanghelyo upang ating maunawaan ng lubusan ang salita ng Diyos. Sa ating kapanahunan ay inyong napapansin na marami ang iba't ibang mga simbahan, iba't ibang mga iglesia, iba't ibang relihiyon. Lahat sila ay kumikilala sa Diyos at may kanya-kanya silang mga iglesia na may mga pangalan na dinadala. At inyo rin napapansin na karamihan sa mga iglesia, halimbawa ang Roman Catholic Church, Church of Christ, Iglesia ni Cristo, MCGI, Dating Daan, Saksi ni Jehovah, Seventh-day Adventist Church at iba pang mga Protestant churches, ang kanilang pangaral ng Ebanghelyo ay sa kanilang simbahan lamang ang may kaligtasan. Di umano ang bawat isa sa kanila ay tunay na iglesia o tunay na simbahan na itinayo ni Jesucristo. Ang bawat isa sa kanila ay iyon ang kanilang ipinapangaral. Ngunit mga minamahal, iba ang aking pangaral. Ang aking ipinapangaral sa inyo ay ang pangalan ni Jesucristo. Nasa pangalan lamang ni Jesucristo ang kaligtasan. At siya ang nagtayo ng tunay na iglesia. Si Jesucristo sa magitan ng kanyang pangaral na Ebanghelyo sa kapanahunan ng unang siglo ay ipinapangaral niya ang pagbabago. Siya na galing sa lahi ng mga Hudyo. Nakita niya ang kasamaan, ginagawang mga kasalanan ng mga Hudyo. Wala ng kabanalan ang kanilang ginagawa dahil ang kanilang templo ay ginawang bahay kalakal. Kaya kung ating basahin ang Juan Kapitulo 2, versikulo 13 hanggang 21. At malapit na ang Pasko ng mga Hudyo at umahon si Jesus sa Jerusalem at nasumpungan niya sa templo yaong nangagbibili ng mga baka at mga tupa at mga kalapati. At ang mga namimili ng salapi na kakaupo at ginawa niyang isang panghampas sa mga lubid, itinaboy niyang lahat sa templo ang mga tupa at gayon din ang mga baka. At binububo niya ang salapi ng mga mamamalit at ginulo ang kanilang mga dulang. At sa nangagbibili ng mga kalapati ay sinabi niya, alisin ninyo rito ang mga bagay na ito. Huwag ninyong gawin ang bahay ng aking ama na bahay kalakal. Napag-alala ng kanyang mga alagad na nasusulat, kakanin ako ng sikap sa iyong bahay. Ang mga Hudyo nga'y nagsisagot at sa kanya sinabi, anong tanda ang may pakita mo sa amin? Yamang ginagawa mo ang mga bagay na ito? Sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, igiba ninyo ang templong ito at aking itatayo sa 3 araw. Sinabi nga ng mga Hudyo, 46 na taon ang pagtatayo ng templong ito at itatayo sa 3 araw.
Datapwat sinalita niya ang tungkol sa templo ng kanyang katawan. Kaya mga minamahal, ang templo na tinutukoy ni Jesucristo ay hindi na ang templo na nakatayong mga gusali na makita natin sa ating kapanahunan. Sa panahon ng unang siglo, sa panahon ng mga Hudyo, ay ang kanilang templo ay ang templo ni Solomon, iyon ang kanilang bahay-sambahan. Ang kanilang relihiyon ay Judaismo. Ngunit dahil nakita ni Jesucristo ang pagwalang bahala ng mga Hudyo na wala ng kabanalan ng kanilang ginagawa dahil ang templo na siyang bahay ng Diyos ay ginawang bahay kalakal ng mga Hudyo. Kaya sabi ni Jesucristo, igiba ninyo ang templong ito at itatayo ko sa ikatlong araw. Kaya tinanong siya, ano ang iyong karapatan para igiba ang templo? 46 na taon ang pagtatayo ng templong ito. Pagkatapos 3 araw mo lamang itatayo. Ngunit hindi nila naunawaan ang tinutukoy ni Jesucristo. Dahil dumating na ang pagbabago mula sa Old Testament, ang temple worship ay dahil ginawa nilang walang kabanalan, ginawa nilang bahay kalakal ang templo ng Diyos. Kaya sabi ni Jesucristo, igiba ninyo ang templong ito at itatayo ko sa pangatlong araw. Ibig sabihin ni Jesucristo, ang templo, ang bagong templo ay templo ng kanyang katawan. Kaya itong mga minamahal, ito rin ngayon ang ating makikita. Maraming mga templo ng mga relihiyon, maraming mga katedral ng mga relihiyon, maraming mga bahay-sambahan ng iba't ibang relihiyon. At ito ang kanilang binibigyan ng importansya at sa pamamagitan ng kanilang doktrina, na sa pamamagitan ng kanilang pangalan ng kanilang simbahan, ang kanilang pinapangaral ay nasa kanila ang kaligtasan. At sa kanila lamang kung ikaw ay papasok sa kanilang iglesia, maliligtas ka. At dagdag pa riyan ay kanila ring ipinapangaral na ang bawat isa sa kanila ay tunay na iglesia na itinayo ni Jesucristo. Kaya mga minamahal, ito ang ating tatalakayin. Totoo nga ba na ang bawat isa sa kanila ay tunay na itinayo ni Jesucristo? Nang ibig sabihin, nag-aagawan sila kung sino ang tunay na iglesia. Kaya sa aking pangaral, mga minamahal, ipinapakilala ko sa inyo si Jesucristo, hindi ang pangalan ng simbahan na aking dinadala. Dahil ako naniwala na ang pangalan ng simbahan ay hindi makapagbigay ng kaligtasan. Hindi sa pangalan ng simbahan ang kaligtasan. Hindi sa pangalan ng simbahan na sa pamagitan ng pangalan ng simbahan ay ipangaral ang kaligtasan. Kung hindi ang aking pinapangaral ay ang pangalan lamang ni Jesucristo, na sa pamagitan ni Jesucristo ang kaligtasan at hindi sa pangalan ng iglesia o simbahan. Kaya ang pagbabago, mga minamahal, ay kailangang ituon natin ang ating karunungan, ang ating kaunawaan sa banal na kasulatan. Aking ihatid sa inyo at ipaalam kung ano ang layunin ng Diyos para sa atin. Ang layunin ni Jesucristo para sa atin. Ano ang ibig sabihin niya
na ang kanyang katawan ay siyang templo ng Diyos. Ibig sabihin, ang kanyang katawan ay siyang kanyang iglesia. Mga minamahal, si Jesucristo noong unang siglo ay nagtayo ng iglesia. At ang kanyang itinayo, yun po ang tunay na iglesia. Bakit? Ito ang sinasabi ni Jesucristo sa Mateo Kapitulo 16, versikulo 18. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Dito mga minamahal ay sa talata 18, hindi natin rito mababasa ang mga pangalan ng iglesia sa ating kapanahunan. Ang sinabi ni Jesucristo, sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Hindi niya sinabi na itatayo ko ang Iglesia Katolika Romana. Hindi niya sinasabi na itatayo ko ang iglesia ng mga Protestante. Hindi rin naman niya sinabi na itatayo ko ang iglesia ng mga Sabadista. Hindi rin niya sinabi na itatayo ko ang iglesia na tinayo ni Manalo. Sa iba't iba pang mga kahulugan tungkol sa mga iglesia na ating nakikita. Ibig ko na sabihin dito na kung ano ang nasusulat, ang sinabi ni Jesucristo, aking iglesia. Kaya walang karapatan ang sinumang simbahan o iglesia na magsabi na ang pangalan ng kanilang simbahan ang siyang tunay na itinayo ni Jesucristo. Bakit mga minamahal? Basahin natin muli. At sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Ibig sabihin, ang itatayo ni Jesucristo ay iglesia na siyang tunay na kanya. Kaya, ano ang ibig sabihin ng sinabi ni Jesucristo na ikaw ay Pedro? Ang pangalan ni Pedro ay siya ay Simon. Sa versikulo 17, ang sabi ni Jesucristo, mapalad ka Simon Barjonas sapagkat hindi pinahayag sa iyo ng laman at ng dugo kundi ng aking Ama na nasa langit. At sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Ang pangalang Pedro, mga minamahal sa Griego, ay Petros. Ibig sabihin ng Petros, maliit na bato. Kaya sinabi niya, ikaw ay Pedro. Ibig sabihin, ikaw, Simon, ay maliit na bato. At sa ibabaw ng batong ito, ibig sabihin, katawan ni Jesucristo, ay itatayo ko ang aking iglesia. Ang bato na siyang katawan ni Jesucristo, ang tawag ay sa Griego ay Petra. Kaya ang iglesia na itatayo ni Jesucristo ay iglesia na siyang kanyang katawan. Sa Kolosa Kapitulo 1, versikulo 18, ito ang ating mababasa na sinasabi, at siya ang ulo ng katawan sa makatuwid bagay ng iglesia. Ibig sabihin, mga minamahal, ang itatayo ni Jesucristo ay iglesia
na siyang kanyang katawan. Ito po ang tunay na iglesia na itatayo ni Hesukristo. Ano po ang kabuuan ng iglesia na itatayo ni Hesukristo? Dahil ang iglesia ay kanyang ipinapatungkol sa kanyang sariling katawan. Kaya ang sinabi niya, ikaw ay Pedro, yung sabihin ikaw, Simon ay Pedro, Petros sa Grigo, maliit na bato. At sa ibabaw ng batong ito, ibig sabihin, ang katawan ni Hesukristo. Bato, malaking bato, sa Grigo ay Petra. Sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Kaya hindi po ito literal na gusali, hindi po ito literal na building na ating makikita sa ating kapanahonan, at gayon din, hindi rin ito templo ng unang siglo na sinabi ni Hesukristo sa mga Hudyo na igiba ninyo ang templong ito at itatayo ko sa ikatlong araw. Ang tinutukoy ni Hesukristo ay ang templo ng kanyang katawan o ang kanyang itatayong iglesia na siyang kanyang katawan. Kaya, mga minamahal, ang pagbabago patungkol sa templo at patungkol sa iglesia na makita natin sa ating kapanahonan, ito po ay hindi literal na gusali. Katulad ng templo ni Solomon at katulad ng mga katedral o mga simbahan ng mga relihiyon sa kasalukuyan. Kung hindi, ang iglesia na itinatayo ni Hesukristo ay iglesia na tinutukoy na kanyang katawan. Ito kung ganon ay buhay na iglesia. Buhay na katawan ni Hesukristo. At ang sinabi niya, ang kanyang katawan na siyang malaking bato, Petra. Nasa ibabaw nito ang mga apostol, si Apostol San Pedro at ang kanyang mga kasamahan. Ito ang iglesyang tunay na tinayo ni Hesukristo. Ibig sabihin, kalipunan na ito ng mga tao. Si Hesukristo ang pundasyon. Siya ang bato sa panulok. At sa ibabaw ng katawan ni Hesukristo o sa malaking bato ay mga maliliit na bato na siyang kanyang mga alagad, kanyang mga apostol, mga minamahal. Kaya ang katawan ni Hesukristo kasama ang kanyang mga apostoles at ang mga sumasampalataya kay Hesukristo, yan po ang tinatawag na iisang katawan ni Hesukristo. Unang Korinto, Kapitulo 12, versikulo 12. Ito ang sinasabi. Sapagkat kung papaanong ang katawan ay isa at mayroong maraming mga sangkap, at ang lahat ng mga sangkap ng katawan, bagamat marami, ay isang katawan, gayon din naman si Hesukristo. Kaya si Hesukristo sa katawang tao ay ipinapangaral niya ng kanyang itatayong iglesia ay hindi physical na building, hindi physical na templo, hindi physical na gusali ng mga simbahan sa ngayon o mga katedral. Kung hindi, ito ay iglesia o templo ng kanyang katawan na sa ibabaw nito ay ang mga apostoles at ang iba pang mga
mananampalataya kay Hesus Kristo. Dahil ang kanyang itatayong iglesia ay siya ang pundasyon na malaking bato, at ang kasunod nito ay maliliit na mga bato. Ito ang kanyang mga alagad. Mababasa natin ito sa unang Korinto kapitulo 12 versikulo 28 hanggang 30. At ang Diyos ay naglalagay ng ilan sa iglesia. Una-una ay mga apostol, ikalawa ay mga propeta, ikatlo'y mga guro, mga himala, mga kaloob ng pagpapagaling, mga pagtulong ng pamamahala, at iba't ibang mga wika. At gayon din sa Efeso kapitulo 4 versikulo 11, at pinagkalooban niya ang mga iba'y na maging mga apostol, at ang iba'y mga propeta, at mga iba'y ebanghelista, at ang mga iba'y mga pastor at mga guro. Kaya ang pundasyon ng iglesia na tinatayo ni Hesus Kristo ay kalipunan ng mga tao na si Hesus Kristo ang pundasyon na bato sa panulok. Siya ang malaking bato, at ang nasa mga ibabaw nito ay mga maliliit na bato. Una ay mga propeta, kasunod una ay mga apostol, kasunod mga propeta, sunod mga ebanghelista, sunod mga pastor, sunod mga guro, at iba't ibang mga kaloob na sinasabi, mga himala, kaloob ng pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang mga wika. Kaya ang tunay na iglesia na itinayo ni Hesus Kristo ay hindi literal na templo nagawa ng mga kamay ng mga tao. Hindi rin ito katedral na gawa ng mga tao. Hindi rin ito simbahan na gawa ng mga tao. Kung hindi, ang itinatayo ni Hesus Kristo ay iglesia ng kanyang katawan. Nang isang katawang ito ay si Hesus Kristo ang pundasyon. At sa ibabaw nito ay mga propeta, sa ibabaw nito ay mga apostol, mga propeta, mga ebanghelista, mga pastor, mga guro, mga pinagkalooban ng himala, mga pinagkalooban ng pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamahala, at iba't ibang wika. Iyan po ang isang katawan ni Hesus Kristo. Iyan ang kanyang iglesia. Kaya ang isang iglesia na tunay na itinatayo ni Hesus Kristo ay siya ang ulo ng katawan na siyang iglesia. At ang mga sangkap ng kanyang katawan ay mga apostol, mga propeta, mga ebanghelista, mga pastor, mga guro, mga tao na binibigyan ng kaloob ng himala, mga tao na binigyan ng kaloob ng pagpapagaling, mga tao na binigyan ng kaloob ng pamamahala, at mga iba't ibang wika, at ang lahat ng mga manampalataya. Kaya mga minamahal, ang iglesia na itinayo ni Hesus Kristo ay iglesia ng kanyang katawan na maraming mga sangkap. Na ang mga sangkap na ito ay, basahin ko muli, apostol, propeta, ebanghelista, pastor, guro, mga taong binibigyan ng kaloob ng himala, pagpapagaling, pagtulong, pamamahala, at iba't ibang mga wika, at ang lahat ng mga sumasampalataya sa Kanya. Kaya ang itinatayo ni Hesus Kristo ay
mga kalipunan ng mga tao na siyang kanyang tunay na iglesia. Kaya nga sabi ni Jesucristo sa magitan ni Apostol San Pablo sa unang Korinto, Kapitulo 12, versikulo 26 hanggang 27, at kung ang isang sangkap nang sabi rito, kung ang isang sangkap ay nagdaramdam, ang lahat ng mga sangkap ay nangagdaramdam na kasama niya. O kung ang isang sangkap ay nagpupuri, ang lahat ng mga sangkap ay nagagalak na kasama niya. Kayo nga ang katawan ni Kristo, at bawat isa ay sama-samang mga sangkap niya. Kaya ang iglesia na itinayo ni Jesucristo ay kanyang katawan, iisang katawan. At ang sangkap ay ang mga tao, unang-una mga apostol, sunod ebanghelista, unang-una mga apostol, sunod mga propeta, sunod ebanghelista, sunod mga pastor, sunod mga guro, sunod mga taong binigyan ng kaloob ng himala, pagpapagaling, pamahala, at iba't ibang wika. At gayon din ang lahat ng mga sumasampalataya. Kaya ang iglesia na itinayo ni Jesucristo ay mga tao, mga minamahal. Tao. Hindi po isang organisasyon ang itinayo ni Jesucristo. Ito ay kalipunan ng mga tao na sumasampalataya sa Kanya, naging Kanyang mga alagad, at ang tawag sa kanila ay mga Kristiyano. Gawa, Kapitulo 11, versikulo 26. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po ang inyong abang lingkod, Pastor Absalon Rabadon Jr. God bless us all. Amen and amen.